A day in my life, at puntahan nga natin ang bansang Cambodia. Kumusta kayo dyan? Sa wakas nga mga ka-eme, nandito na tayo sa Phnom Penh, Cambodia. Kakadating ko lang din at nag-check-in nga ako kaagad. Dito nga sa isa sa pinaka-popular na stay dito, ang Wonders Phnom Penh. At pagkababa ko nga ng mga gamit ko sa may hotel room ko, ay dumiretso na ako naghanap ng ATM machine para naman may magagamit tayo pang gastos at pang kain, eme lang, pang shopping, ay for the go. Sana all may pang shopping. At dito nga lang din malapit ay meron ding Phnom Penh Night Market. Syempre, hindi ko napigilan ng sarili ko. Tara, libo tayo. Ay for the go, eme lang. Dito nga sa harapan ng market, pangkikita mo puro mga damit at mga anik-anik. At saka may mga emerald. Ay, ano yun? Wala yun. Napapagaya lang ako sa mga kabataan ngayon na kung ano nung pinagsasabi, hindi na, mga nonchalant, hindi na iintindihan. Ay for the go, eme lang. Ay, anyway mga ka-eme, nandito naman sa likuran ay ang food section. Look at this mga ka-eme, dito nga sa Cambodia, hindi kailangan ng table at upuan. Sa bandang likod ng market, may malalaking area na punong-puno ng banig sa lapag. Dito nakaupo ang lahat para kumain. Sobrang communal ng vibe. At paglabas ko nga dito sa night market, nakita ko na parang puto na bigas at biko na malagkit. Akala ko nasa Pilipinas na ako. Dito sa Cambodia, mahilig din pala sila sa mga rice cakes na gawa sa sticky rice at coconut milk. Pero in fairness, ang sarap, tara tikman natin. At yan na rin ang naging dinner ko. Honestly, wala talaga ako sa mood mag-shopping sa ngayon kasi nga pagod pa ako. Kaya umuwi na lang ako at natulog. Kinabukasan na nga to at dahil naramdaman ko na yung gutom at saka napawi na yung aking pagod dahil nakatulog ako ng maayos naman kagabi. So naghanap na ako ng pagkain pero hindi pa rin ako kumain dyan dahil bumaliktad yung sikmura ko nung naamoy ko yung hindi ko maintindihan kung anong naamoy ko, basta ayoko siya. At saka puro noodles ang in-offer dito sa may restaurant na kinainan ko. So I decided, pumunta na lang sa may Genocide Museum. On the way tayo ngayon sa Tuol Sleng Genocide Museum, mas kilala bilang S21. Mula sa Wonders, mga 15 to 20 minutes lang na biyahe. At iba ang energy habang papalapit na ako mula sa masayang Riverside, papunta sa isang lugar na nagpabago sa tadhana ng Cambodia. Sa pagpasok nga natin dito, may entrance sa $12 or katumbas ng 48 or Cambodian riel. Depende sa palitan ngayon. Kasama na rin dito ang audio guide na napaka-importante para mas maintindihan natin ang kwento ng bawat sulok ng lugar na ito. Buti nga lang, in-order ko ito. Ay salamat, for the go, eme lang. At dito na nga tayo sa loob. Pero medyo mabigat sa bulsa kumpara sa ibang attractions. Pero sulit ito dahil ang kikitain dito ay gagamitin para sa maintenance ng museum at para na rin hindi makalimutan ang kasaysayan. Paalala lang, kailangan nating panatilihin ang katahimikan at respeto sa loob. At hindi nga nagtagal, pinindot ko na rin ang play at nagsimula na akong makinig. Dito pa lang, ramdam mo na ang bigat. Ang boses ng audio guide, dahan-dahan kang dadalhin sa nakaraan. Sabi sa guide, bawat building dito ay may istorya. Habang naglalakad ako sa mga dating classrooms na naging selda, naririnig ko ang mga testimony ng mga survivors. Sobrang tahimik sa paligid. Lahat ng mga turista dito ay nakayuko at nakikinig lang din sa kanilang headphones. Tara, kwentuhan ko kayo ng kung anong nangyari sa Cambodia. Ang kwento ng Khmer Rouge mula 1975 hanggang 1979 sa ilalim ni Pol Pot ay isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng mundo. Halos 1.7 hanggang 2 milyong tao or 1/4 ng populasyon ng Cambodia ang namatay sa loob lamang ng 4 na taon. Ang panahon ng Khmer Rouge ay isang madugong panahon ng Cambodia kung saan maraming tao ang namatay dahil sa gutom, sakit, sa pilitang paggawa at pagpatay sa mga lugar tulad ng S21 or Tuol Sleng. Dito nga sa section na to ay makikita mo ang mga pangalan kung sino ang mga namatay. Isa ito dating paaralan na ginawang kulungan. Libo-libong tao ang ikinulong at namatay. Ang mga biktima ay mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, kabilang ang mga may pinag-aralan at mga profesional na itunuturing na banta ng kahimiming Khmer Rouge. Ang kalupitan ng panahong ito ay nag-iwan ng malaking peklat sa kasaysayan ng Cambodia. Habang naglalakad ka sa mga gusaling iyon, makikita mo ang mga original na bloodstains sa sahig na hindi pa natanggal. Ang bawat litrato na nakikita mo sa mga pader ay isang tao na may pangarap na naudlot. Kalaunan, sa tulong ng ibang mga bansa at mga historians, unti-unting naibalik at naiprint ulit ang mga larawan ng mga biktima. Nakakamangha kung paano nila na-preserve ng maayos ang mga gamit dito. Mula sa mga damit, sapatos, hanggang sa mga kagamitang ginamit sa loob. Ang dating paralan at naging madilim na kulungan ngayon ay isang museum na. Ginawa itong ganito hindi para takutin tayo, kundi para magsilbing babala sa mundo. Dahil sa maayos na pag-preserve, kahit tayong mga turista ngayong 2026, nakikita pa rin natin ang katotohanan ng nakaraan. Ang mga gamit na to ang nagsisilbing boses ng mga nawala. Salamat sa mga efforts na panatilihing buo ang lugar na ito. Dahil kung hindi dahil sa mga museum na gaya nito, baka tuluyan ng mabaon sa limot ang sakripisyo ng mga Khmer. At hindi pa nga rito nagtatapos ang tour. Nandito nga ako sa ngayon sa bandang dulo ng museum at dito
Dito mo talaga mararamdaman ang totoong hapdi. Sa harap ko ang mga hanay ng mga bungo or skulls ng mga biktima na nahukay at nakuha rito. Saksi ang mga ito sa sinapit ng mga Khmer. Bawat bungo rito ay may kwento. Mga amang kinuha sa pamilya, mga inang nakiusa para sa kanilang anak. Hindi ito gawa sa pelikula. Totoong buhay ito na isinakripisyo. At tabigan nito ang mga gamit na ginamit sa torture. Nakakapanindig balahibo makita ang mga bakal na kama at mga kagamitang pangpahirap na kalawangin na pero nandito pa rin. Pinareserve nila ito para ipakita sa mundo kung gaano kalupit ang pwedeng gawin ng tao sa kapwa niya kung mawawala ang pagkatao. Sa totoo lang, ang hirap huminga rito sa loob, parang may bumabara sa lalamunan ko. Pero kailangang makita to. Kailangan nating saksihan ang dark side ng history para sa mas ma-appreciate natin ang kapayapaan na tinatamasa natin ngayong 2026 at sa susunod pang mga panahon. At sa wakas, tapos ko rin ang pag-tour sa mga rooms na to. Paglabas ko nga ng pinto, parang biglang gumana ang pakiramdam ko. Salubong agad sa akin ang panibagong Cambodia. At ito nga rin sa labas, may mga souvenirs. Maraming mga books dito tungkol sa kasaysayan ng Khmer Rouge. Pinaka-importante rito yung mga sinulat mismo ng mga nakaligtas sa S21. Kung gusto niyo talagang malaman ang buong kwento, ito ang pinakamagandang souvenir na maiuwi nyo at maibibigay nyo sa mahal nyo sa buhay. At alam nyo ba mga ka-eme, ang pagbili rito ay isang paraan din para suportahan ang museum at ang mga survivors. Katulad dito ni Mr. Chumei, isa siya sa pinakamapalad na nakaligtas dahil sa galing niya sa pag-aayos ng mga makina noong panahon ng digmaan. Nakaligtas siya sa ilang survivors ng S21. So kaya ang lesson natin today, life is fragile. Pero ang human spirit hindi basta-basta natitibag. Travel with a purpose. Alamin ang kwento ng mga tao, irespeto ang kasaysayan, at laging magbaon ng pasasalamat. Thank you for watching. See you on my next mini vlog. Kapunagha!